kapatid or alam nyo sa bawat isa sa atin, ano po, mahirap pong lumakad na hindi mo alam yung iyong nilalakaran. Ano po, sabi ko nga kagabi, meron akong mga nakilala or meron pong dumaan sa buhay ko before na mga tao na because they are too much studying naman, nasobrahan naman. Ano po, so to the point na hindi na po nila alam kung ano po yung totoo nilang inilalaban. Ano po, naging ano na, naging ah, na iba't ibang doktrina na yung alam, kinakalaban na niyo yung mga anointed vessel ng Panginoon, yung mga hindi naman dapat false prophet or false worker of the Lord, nila because of their own study. Ngayong gabing ito, aralin natin, ano nga po ba yung importance nung study na yan? Bakit kailangan din po nating mag-study? Ano po? So, it is important, ano po, because it is our guide. Ano, the importance of sound doctrine is to guide believers in their faith and action. So yung sound doctrine, pinag-aaralan po pala ito para po sa ating pananampalataya at para po sa magiging action natin. Kasi hindi naman po pwede na sabi mong nananampalataya ka, yet your action is not connected to the faith. Ano, hindi natin pwedeng sasabihin na pastor, nagtitiwala kasi ako kay Lord, pero kitang-kita naman sa action mo, wala kang tiwala kay Lord. Alam mo, pastor, pinagkakatiwala ko kay Lord yung plano ko na magkakaroon ako ng bahay, pero 24/7 tumatrabaho ka ng bongga. Ano po, para magkaroon ka lang ng bahay, ano, hapit na hapit, ano po, hallelujah Jesus, not knowing na faith is the assurance of the things unseen. Ano, hindi mo pa man nakikita, lakaran mo lang. Ano po, yung iba naman, ganito naman ang magiging words nila. Ano ba yan? Ang tagal-tagal ko na tong, ano pastor, alam mo, I have faith in the Lord na gagawin niya po yung ano I have faith in the Lord na gagawin niya po yung gagawin niya po itong um, promise niya sa akin. Ano, pero hindi po nakikita sa kanila yung patiently waiting. Lagi sila nagmamadali. Ano, kakabigay pa lang ni Lord ng vision, gusto nila bukas makalawa, nandiyan na kaagad. Sinabi kasi ng Lord, magkakaroon ako ng business. O tapos hinahapit nila yung kanilang sarili to have that business. Ano, but always remember that if you have faith, dapat hindi ka na-rush. Hindi ka dapat nagmamadali because you have faith eh. 'Di ba? Pag sinabing faith, faith is the assurance of the things unseen. Hindi mo pa man nakikita na magaganap ito, I believe na magaganap ito. 'Di ba? Parang ganito, kung alam mo bang malilate ka, magmamadali ka. Yes, in action, magmamadali ka. Alam mong late ka na eh. Pero kung alam mong hindi ka pa malilate, what are you doing? Chill-chill pa lang yan. Mag-makeup, chill lang yan. Para pa yung nagpa-fashion show paglalakad doon sa EDSA. Or para pa yung nagpa-fashion show paglalakad papunta sa school or papunta ng office. Kasi bakit? Alam niyang hindi pa siya malilate eh. He has assurance or she has assurance. Aba, kahit naman sino kung alam mo na hindi ka malilate, ba't ka magmamadali? 'Di ba? So, yung kanyang nakita niyo po yung significance ng dalawa. Naniniwala akong hindi pa ako late, so hindi ako magmamadali. Kung naniniwala akong late na ako, malamang magmamadali ako, that is the action. Pero many of you, sinasabi niyo, you have faith, but you are always not patiently waiting. You have faith, but you are always on a rush. You have faith, but you are pressured. You have faith, pero bakit laging gusto natin agad-agad? Eh, alam niyo yun, hindi na po Panginoon ang ating sinasamba. Ano po, ginagawa na natin Jehovah Genie. Ano po, yung ating Lord. Gusto mo kapag may hiningi ka, bukas makalawa, nandiyan na agad. Gusto mo pag may hiningi ka, on the spot, ibibigay ka agad ni Lord. Lord, pinagpe-pray ko naman sa yung business eh. 'Di ba? You pray for the business, but do you think that is the plan of the Lord for you? 'Di ba? I was remember before na meron akong isang member or meron akong isang leader na sabi niya, "Pastor, magpo-full time ako." 'Di ba? So kung makikita natin, mukha naman tama naman yung kanyang pananampalataya na gusto niya mag full time. Pero sa action kasi niya, hindi pa kasi pang full time. Ano, hindi pa pang full time yung aksyonan. Ano po? Hallelujah Jesus. Sabi ko, ready ka na ba mag full time talaga? Opo, pas, ready, ready. Sabi ko, sige, ready ka na bang mamura? Ha? Kailangan ba yung pass? Requirements ba yun? Sabi ko, oo. Ready ka nang mamura kasi wala kang maibibigay sa bahay ninyo. Wala kang mai-share. Ready ka ba na mag-suffer? Handa ka bang magutom?
'Di ba, baka isang araw ka pa lang nagugutom, sumuko ka na. Aba, ang bilis sumagot, sabi ba naman kaagad, "Ay hindi na po palapas, magwo-work na lang po ako." Oh, 'di ba? Oh, akala ko may faith, 'di ba? Ang isang taong may faith, kahit ano pa man po yung pagdadaanan niya, kahit alaman niya o hindi yung kanyang pagdadaanan, mananatiling yung action niya, nananampalatayang mangyayari yun. Parang ganito, you have faith that you can be healed by God, pero yung aksiyunan natin mukha namang ano, 'di ba? Sasabihin, "Pastor, alam mo nananampalataya ako that my God is a God of healing." Okey, sige tingnan natin yung action. Punta albularyo, punta mangkukulam, punta, manghuhula, punta dun sa mga kilala at mga bigating mga manggagamot kasi kailangang gumaling. Asan yung faith? Eh, yung action hindi nagpapakita ng pananampalataya, pero nagpapakita ng ano, agad-agad moments. Nage-gets po ninyo? Many of us, nagiging gano'n tayo in many different situation. Iba-iba man yung ating pinagdadaanan, pero gano'n tayo. 'Di ba nananampalataya ka that God will do something for the business, ang gagawin mo, aagadin mo naman kaagad. Ano, "Hindi, sinabi ng Panginoon, eh, magiging negosyante ako." Oh, may handa ka na bang puhunan? Wala pa. 'Di ba? Pero by faith, aalis na ako sa trabaho ko kahit na wala pang puhunan. Sinabi naman ni Lord, eh, na magkakaroon ako ng business. Aalis ka kaagad dun but you are not prepared? 'Di ba? Hindi naman ibabagsak ng langit yung isang bag na ano, na milyon para pang-business mo. You need to plan, ano? Hallelujah, Jesus. It is needed to be planned. Ano, eh, asan naman yung faith dun kapag may plano ka, eh, 'di ba sabi nga ng Bible, kung nagpaplano ka ba magtayo ng bahay, hindi ba't uupo ka muna para kumpyutin kung ano po yung iyong gagastusin? Oh, eh, di dapat pagtrabahuan mo, mas maging excited kang trumabaho para sa Panginoon, kumpyutin mo na kaagad, "Uy, 'di ba, I have faith in the Lord na soon in time magkakaroon ako ng negosyo, pero simula ngayon, habang nagtatrabaho ako, pag-iipunan ko na yung magiging pondo ko. Hindi ko siya uutangin, hindi ko siya hindi ko siya hihiramin, hindi ko siya iintaying ibigay sa akin kasi walang gano'n. It is very intentional kung gano'n ka, gusto mo magka-business galing kay Lord pero gusto mo ibibigay pa sa'yo yung puhunan. God can use any resources of us. Nage-gets po natin? Puwede nga pong talent lang, eh. 'Di ba? Nung humingi po ng miracle, yung babaeng naiwan nung prophet na namatay, na merong utang, hindi naman po minadyakan dun ni Elijah, eh. Hindi naman minadyakan doon ni Elisha pala. Hindi man minadyakan ni Elisha dun, eh. Anong tinanong niya, "Ano ba yung meron ka?" Oh, ibig sabihin ano yung resources. So if the Lord does plan for you to have business before or to have business soon in time, ngayon pa lamang habang nagwo-work ka, i-enjoy mo na, pag-ipunan mo ng mabuti. No, I was remembered before, the moment that I lost my job, ano po, sabi ko nun, "Lord, magbe-business ako." Ngayon yung last drop of my money na nandodoon sa bangko ko, yun yung gagamitin ko, Lord. Alam niyo, kinumpyut kong mabuti hanggang magkasya yun. Dapat hindi ako magkautang, bumili ako ng coffee maker. Sabi ko, "Okey na 'to, eto na lang muna habang nagsisimula pa lang." Bili muna ako isang kape, 1 kilong kapeng Barako. Nung una walang masyadong bumibili kasi siyempre simula pa lang, eh. Nakabenta siguro kami 5 cups lamang. Alam niyong ginawa, hindi kaagad tayo nag-celebrate. Ang ginawa natin sa napagbentahan natin, na 5 cups, bili kami ng another set ng coffee o may ibang flavor na, 'di ba? Tapos gano'n uli, 'di ba? Hanggang sa nagulat na lang din ako, yung kapihan ko that time is ano, yung stall namin para na kaming nakakurtina ng kape, iba't ibang flavor. 'Di ba may Kopiko Brown, may Nescafe Original, may ganyan-ganyan. Tapos makikita mo dun sa baba meron ng mga nakabilao na mga ano, iba't ibang klase ng mga tinapay, may hopya na, may pianono na, merong sortidos, may senyorita, and meron dong ibang mga cookies na puwede nilang isabay when they have coffee. Meron na din kaming hot coffee, may icy orange, may icy choco, 'di ba, in different ano, na sabi ko, "Lord, ang target ko hindi lang naman mag-business ng kape lang, not those coffee lover lang, even the others na hindi po nagkakape, gusto ko ma-market ko rin." Ano po, so nagsasabi sila nun, "Uy, grabe naman yung mura naman ng coffee mo, ₱25 lang may iced coffee ka na." Sabi ko, "Aba, eh, alangan namang ₱49, aanhin ko naman yung malaki agad na kita, wala naman akong mabebenta, okey na 'to, may tubo naman ako, eh." 'Di ba?
Minamak ako ng mga kamag-anak namin na nagbe-business and they are mocking me na, "Ay, may tinutubo ka ba diyan? Ganito, ganyan, ganyan. Ang mura naman niyan, nagpapasahod ka pa," and and so on. They don't even know na meron po tayong kinikita. We are not after a big income. We are after the right purpose. Bakit po ano, simula pa lang naman, eh. 'Di ba kapag nagsisimula ka ng business dapat ready ka, maliit man o malaki yung ma-income mo agad-agad, ready ka. Kasi gusto mo mag-business, eh. In business, hindi puwedeng ang goal mo lagi malaking kita, walang gano'n. Many businesses, they are started with nothing before they have everything. I remember my Christian friend na nagsimula lamang siya sa stall, na yung pinagtrabahuhan niya, inipon niya yung sahod niya, bumili siya ng kanyang mga equipment sa coffee shop niya, o ngayon literal yung pangalan niya Prosper Cafe, o ngayon prosper na. May sarili siyang pastry, siya nagbe-bake ng sarili niyang cake. Siya yung nag-develop ng kanyang mga flavors and, milk tea and so on. 'Di ba nagkaroon siya ng touch ng mga kung ano yung seasonal na mga pagkain and so on. Gumagawa siya ng mga heart cakes and so on so forth. Oh, nagkaroon siya, pero saan siya nag-start? Work, 'no? Pinagpe-pray niya lang 'yun, "Lord, gamitin mo yung trabaho ko to have resources." Kasi walang walang magic, eh, hindi naman kasi lahat may magic. Everything is in process. Kaya for you people of God, ano po, sa bawat isa sa atin, everything works on a process. Everything works in a pattern. Wala pong magic dito. Wala pong katulad dito ng 'pag nag-wish ka doon sa genie, eh, nandiyan na kaagad kinabukasan, ano? So that's why we are aiming to know the importance of this doctrine. Para saan po ba ito? Bakit kaya nalikha itong doktrina na ito? Ano po, next slide please. Hallelujah. 'Di ba? So the purpose of doctrine is this. Proverbs 27 verse 17. Iron sharpen iron and one man sharpens another. Because the Bible clearly says unto us that we need teachers. Kailangan daw po natin na may tagapagturo. At sinungaling ka kung sinasabi mo na hindi mo kailangan ng tagapagturo. Paano ka natutong magsalita kung di ka tinuruan ng nanay at tatay mo nung maliit ka pa lang? How can you walk? Paano ka natutong maglakad kung walang nag-i-stand sa'yo para turuan kang maglakad nung ikaw ay magwa 1 year old pa lang or 2 years old? 'Di ba? Sinungaling ka kung sasabihin mo na naka-graduate ka without somebody teaching you. You cannot say that. You have professor, you have teacher from kindergarten up to your college degree. You have professors, you have somebody that helps you. Nung nagtrabaho ka ng Jollibee, may training dun, may binigay sa'yo na trainer. Ang tawag namin dun CT or crew trainer. Sila yung mga crew na nagtuturo din ng kapwa nila mga crew. Now you are telling me that you don't need teacher? You foolish. Kaya hindi ka natututo kasi ayaw mo na makinig doon sa mga binigay sa atin na tagapagturo. Hallelujah, Jesus. And katulad nga ng lagi kong mini-mention sa aking mga leader, ano po, katulad niyan, last time, nung nagkasama-sama kami, I teach to them something that they don't experience for a moment. Hindi pa nila na-experience, hindi pa nila nararanasan yung bagay na yun. And nung time na yun, na magkakasama kami, na i-share ko sa kanila, na ituro ko sa kanila, na hindi po yung tinuturo sa ganitong discipleship. 'Di ba? Do you hear me na nagturo na po ako dito how to enter in the secret place? I teach them how to enter in the secret place. What I teach you is the secret place and what? The quiet time. The difference between the two, but how to enter. Alam na po ba ng lahat? Hmm. Kaya nga po, sabi ko nga, many people, they are telling me they have secret place, but they don't know how to enter. Sinasabi nila, may secret place ako pa. May secret place ako, pastor. Pero paano nga ba mag-enter dyan? Do you know how to teach other to enter in the same secret place? Kasi hindi mo maibibigay ang wala ka. At hindi mo maa-access ang wala ka doon. Tandaan niyo po yan. You cannot access prophetic if you are if you cannot access prophecy without somebody teaching you how to prophesy and how to enter in the prophetic realm. Wala pong magic dito na porket nakakita ka dahil bukas yung third eye mo, baka white lady lang yung nakita mo. Baka guni-guni mo lang yun, men. Are you with me, people of God?
Are you learning? Natuto po kayo? Hallelujah, Jesus. So I want you to know, people of God, the importance of some doctrines in your life. Ano po, it is important to have teachers. Yan po ang palagi niyong tatandaan. Marami sa inyo, you are working right now. Pero hindi ka po nagtrabaho dyan nang wala kang training. Nag-caregiver ka, dumaan ka sa training. Alam nga namang caregiver ka, pero first aid, hindi mo kaya. Di ba? Paano yun? Di ba? Baka umayaw ka. Kapag sinabi doon, okay, caregiver, maghuhugas ka ng ano, maghuhugas ka ng puwet ng amo mo. Di ba? Eh kung wala kang idea, wala nagturo sa'yo kung ano yung gagawin mo doon, baka pagdating mo doon, bakit ho ako maghuhugas niyan? Di ba? Eh natural, caregiver ka. Yan ang inano sa'yo, yan ang inatas sa'yo. Di ba? Pero dahil may proper training ka, pagdating mo doon, hindi ka na foolish. You are sharpened enough. Ano po, na gawin yun. Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. Alam niyo kung bakit sinasabi nila na ang Jollibee po ay may pinakamagagaling na crew? Imagine niyo naman guys, may training ka na, may PHA ka pa. Yung PHA, ang tawag doon, pre-hiring assessment. Titignan mo yung ginagawa nila kung kaya mo ring gawin. At pagkatapos nun, kapag ka natapos mo yung PHA, pupunta ka sa training. Ito na yung iti-train ka nila. And then after a month, bibigyan ka na nila ng task. And after this, tinatawag ka pa na 6-month probe. Ibig sabihin, hindi ka pa regular. Ikaw po ay nasa training pa for over 6 months. Ganong katagal. 3 level. At may tinatawag sila dong follow-up. And, ano pa ba yung isa? 3 yun eh. Yung hiring assessment, yung follow-up, and then yung may tawag sila dun eh. Kumbaga parang approval na pwede ka na talaga. I-check yun ng team leader mo. So, anyone that has no other to help is not sharpened enough. Kaya kapatid, hindi pwede na sa buhay mo gusto mo lamang na solo flight ka lagi. Ay, hindi, kaya ko na to. Ako na lang mag-isa yung mag-aano. Hindi, kaya ko naman ang mag-pray eh. Alam nyo, maraming ang Christian, di marunong manalangin eh. Diba, subukan ninyo. Ako, to be honest, nambibigla ako. Pag ako may mga kasama, nambibigla ako. O ikaw manalangin. Ay, hindi pwedeng lagi kang patanggi-tanggi. Yung spiritual father ko, kung yun ang tatanungin yung mga kapatid. Pag sinabi nung ikaw ang manalangin, kailangan po gagawin mo agad. Hindi po pwedeng sasabihin mong hindi ka marunong, tapos ang tagal-tagal mo ng Kristiyano. Sasabihin na, oh, akala ko ba matagal ka ng Christian, ba't di ka marunong mag-pray? Mapapahiya ka talaga in front of many. Legit yun. And I'm telling you, people of God, I want you to understand this. Ano po, that iron sharpen iron and one man sharpen another. We need teachers. That's why we need these doctrines. Yung doctrines na yan, or yung sound doctrines na ibinibigay sa atin, eh, hindi po para ipagyabang, hindi para ipang-humiliate ng ibang tao, hindi para ipang-downgrade ng ibang tao. That is given to us to balance our faith and our action. Nagigets po ninyo? Ang sound doctrine or yung doktrinang alam ninyo ay ibinigay sa inyo ng Panginoon, pinagkatiwala ni Lord sa inyo to balance your own faith and action. Marami po sa atin, sinasabi nila they are faithful but their action is failure. I believe to the miracle of the Lord. Pero pumunta ng albularyo. Okay, you believe. Kakatawa. Okay, you believe pero nagpatawas. 'Di ba, nagpe-pray na 'yan Sasabihin, tapos may paano-ano pa, may pa-declare pa. Amen! I receive healing. Healing overflow. Pero nagpatawas pa 'yan kay Mang Kepweng. 'Di ba? So you see, people of God, the importance of this sound doctrine. Next slide, please. Number 1 is for training purpose. Ang purpose ng doktrina na ibinigay sa atin is not to humiliate other, but for our training purpose.
So ang doctrines ay hindi para sa mga walang alam sa doctrines. Ang doctrines ay for your own training. Nagigets po ninyo? Itong discipleship na ito, it is no sense to those who are not disciple. Kaya nga discipleship. Ibig sabihin para siya sa mga disciple na. Nagigets po natin? At bakit may tinatawag na Sunday service? It is because it's our service to feed those who are not disciple. Are you with me, people of God? Nawa po'y natuto po kayo. Ano sabi diyan? It is for training purpose. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful for what? Teaching, reproof, correction, and training righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So anong purpose ng doctrine? Anong purpose nung pagbabasa natin ng Bible? Tingnan niyo mabuti. Walang spiritual diyan. Lahat po yan physical purpose. For training purposes. Para palakasin ka spiritually. Nagigets po ninyo? Imagine nyo, teaching. Oh, that is a physical thing. Diba? So kung wala magti-teach sa inyo, how can you be spiritual? How can you become spiritual if no one teach you? Reproof, correction. Para saan ba yung correction? Spiritual ba yun? No, that is physical. That is a physical corrections of something that you don't do right. That's why meron tayong Bible. That's why meron tayong law. Kasi yung law, ginagamit siya for correction. Tama, mali. At para malaman mo na mali ka. That's the reason of law. Bakit tayo merong law? Parang like for example, bakit meron tayong law na nakalagay doon, no jaywalking? Diba? Una, pag may nag-jaywalk, malalaman nila na they need correction. Bawal nga eh. Tapos nag-jaywalk ka. Diba? Ikalawa, what is the purpose of the law of no jaywalking? Diba? It is for you to know na mali yun kapag ginawa mo. Kapag basta ka na lang tumawid sa kalsada nang walang pedestrian lane, that is illegal. Kaya kapatid, doon sa mga tao dyan na mahilig maging illegal, ano po, diba? Please. How can you follow God if you cannot follow a small instruction? Alam nyo, minsan may mga moments pa nga na pag may mga kasama ko during the mission, minsan naiinip sila sa akin, hinihintay ko pa daw mag-green, yung taong lumalakad doon. Sabi ko, yun yung moment natin na para lumakad na tayo. Di ba? Sabi na ba yun, tagal naman. Naka-stop naman yung sasakyan eh. Yes. But be patient. Alam nyo, sometimes kung paano po tayo umaksyon sa pang-araw-araw nating buhay, yun yung tayo spiritually. Di ba? Mga wala tayong paghihintay. Hindi tayo makaintay. Alam nyo yun? Laging gusto mo agad-agad. Amen? Di ba? Para ka nagluto ng adobo na gusto mo na kaagad lantakan, pero pinapalambot pa. Tapos pag matigas pa, magrereklamo ka. And many people are like that. Nag-jaywalking, nabangga, nagreklamo. Di ba? Kinasuhan yung driver. Ikaw na nga tong illegal. Di ba dapat nga wala na silang pananagutan sa'yo eh. Di ba kasi ikaw naman ang needed ng correction. Di para magtanda ka. Di ba? Pag ba yan ay putol na ang kaliwa mong paa, eh di matututo kang tumaan dun sa pedestrian lane. Nagigets po ninyo? So all scripture is God-breathed and useful for teaching, reproving, and correction. For what? Training righteousness. Ang righteousness po ba ay spiritual? Diba? How can I know that somebody is righteous? By what? Their good works. Sa mabubuti nilang ginagawa. Nagigets po ninyo? Kaya kapatid, yung doktrina, hindi po yung pinag-aawayan. Ang importance niyan ay para para i-training yung ating mga Ngayon, kung ito po yung study nila, yung study nila ay hindi sila kumakain ng dinugan, eh di hayaan mo sila. Di ba? Hindi naman para magpagalingan pa. Para sa training lang niya ng righteousness. Ay kung ang righteousness na alam nila, wag silang kumain ng dugo, eh di go. At kung alam mo naman, eh pwede mong kainin lahat, eh di go. Nagigets po natin? Di ba? Parang wedding yan.
'Di ba? May tinatawag na may pahapunan, may tinatawag na straight wedding, may bonggang wedding, at may walay na wedding. Ano po? But it is all wedding. Ang mahalaga dun, yung pananampalataya nila na inaksiyunan, na they wanted their wedding to be, sacred. They wanted their marriage to be blessed by the Lord. Yun yung importance, hindi naman kung paano mo siya isasagawa. Nage-gets po natin? Hmm. 'Di ba? Imagine niyo po yung moment na yung mga apostol ay naka-encounter po ng mga tao na nagka-cast out ng demon sa pangalan ni Jesus. Anong sabi ni Jesus nung sinabi ng mga apostol, "Jesus, papatigilin po ba namin?" Sabi niya, "Hindi." Pero hindi na inalam ni Lord paano ba training yung mga yun. Sino bang nag-training doon? Saan ba silang lipi nanggaling? Hindi na tinanong ni Lord. Basta alam niyang righteous yun at good work yun, let it go. Ano, hayaan mo. 'Di ba, hindi naman tayo tinawag ng Panginoon to correct other. Alam niyo, hindi ka nag-study para i-correct yung iba. Nage-gets po ninyo? Hindi ka nag-aral ng pagiging engineer to correct engineer. You learn engineering so that you may have your dreams to be an engineer and to create something that is what's known. Natuto po kayo? Nawa po ay natuto po kayo. Hallelujah, Jesus. Now you will understand, mga kapatid, na yung importansya ng doktrina hindi naman po yung pinag-aawayan. Kaya nga, 'di ba? Pag minsan nga may mga naalala ko before, may mga friends ako sa Facebook na nag-aaway-away sila sa doktrina, naku, pinag-a-unfriend ko na. Nakakaasar, 'di ba? Kakaasar, 'di ba? Kani-kanilang mga study parang mga timang, alam mo 'yun, 'di ba? Parang sila nag-aaway sa candy na hindi nila naiintindihan. Hallelujah, Jesus. So learn from it, people of God. It is for training purpose. Ang doctrines, kaya natin in-study yan for our training purpose. Ano po, kaya nga nung time na bago ako mag-start na mag-aral ng Bible school, I was praying to the Lord. Sabi ko, Lord, I wanna enroll to an anointed church. Gusto ko pa mag-enroll ako ng Bible school ko sa anointed church, hindi lang dahil gusto ko lang or dahil lang maganda yung turo nila doon. Ang dami pong nag-offer sa akin yan. Uy bro, mag-ano ka naman, mag-enroll ka sa Bible school namin, mag-enroll ka sa aming ano, sa aming School for Minister, SOL, and so on. 'Di ba? But sorry, I have this study, I have this standard na if that place is not anointed, then I won't. Because that is what I pray unto the Lord. Lord, ito yung anointed na area. Ano, and then the moment na binigyan ako ni Lord ng platform nung nag-aral ako ng CSB or Church So Blessed Bible School, ano po, batch 2021. Sabi ko noon, Lord, I know this is an anointed church. No, I learned. Ano po, and in-enjoy ko yung training na yun. And so much na sobrang dami kong natutunan to the point na until now, I can also share it to the School for Ministers or SFM. Ano po. So ang WTJR po ay merong School for Minister. Ano po, na yung mga minister namin ay tinuturuan namin in the study, ano po, that we are trained. Alam nga namang iti-training namin kayo doon sa study na hindi natin ano, puwede po bang yung McDo ay mag-training ng ano, ng training na pang-Jollibee at yung Jollibee ay mag-training ng pang-McDo? 'Di ba parang contradicted yun. Ano po, yung way ng pagluluto po ng patties ng Jollibee is different sa way ng pagluluto ng patties doon sa McDo. Nage-gets po ninyo? And how they prepare, ano po, kung pag-aaralan niyo, nakapasok na po kayo ng fast food, hindi po lahat ng fast food ay pare-pareho po ng standard operating procedure or ng tinatawag na SOP. Ano po, even the nurses, even the hospitals, different, 'di ba? Yung ibang ospital, kailangan muna maghain ka muna ng 1,000,000 bago kanila i-assist. Yung iba naman, i-a-assist ka muna nila and then saka na lang pag-usapan kung magkano yung bill. Nage-gets po ninyo? So sabi diyan, all scripture is God-breathed and useful for teaching, reproving, corrections, and for training righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So ang purpose po ng doktrina ay para po sa good work natin. Imagine nyo, nag-aral nga sila ng doctrine by faith, pero yung action, tinan mo, masama ang ugali. Di ba? Mahilig makapag-quarrel.
very quarrelsome, 'di ba? Hindi po nakikita yung grace sa kanila. Ano nakikita? Condemnation. Kasi 'pag mali ka, ipapahiya ka sa Facebook, sasabihin, "Oh, this is a false prophet, this is a false apostle, this is this and this is that." Pero 'pag tinanong mo, nakasama mo na ba yung tao na yun? Hindi pa. Paano mo nalaman? "The Lord give me dreams." 'Di wow, the Lord give you dreams and vision, ta's 'pag tinanong mo, "Do you know how to enter in the secret place?" Hindi, eh. Paano ka nakapag-enter sa vision? Paano ka nakapag-enter ng prophetic realm, yung secret place nga hindi mo mapuntahan, 'di ba? Ano 'yan, divination, 'di ba? May nag-whisper kasi sa'kin, eh. Ano 'yun, sneaky. Now you see, people of God, that this sound doctrine, the importance of this is for a training purpose. Kaya pansinin niyo, 'di ba, many people they know na hindi po ako nag-aral ng Bible school, but it is wrong. I enrolled in a Bible school, 'di ba? Meron din kaming eschatology, 'di ba? Merong mga kakaaral pa lang nila niyayabang na, eh. Naalala ko nung ano, one time na sino ba 'to, nag-ano yata nun, eh, basta sa member yun ng WTJR, I guess. Ano po, tapos biglang may nag-message ano, ang minessage niya yung eschatology daw ng ganito, ganyan, ganyan, kung ano yung nalaman niya. Sabi ko, "'Di wow, 'di ba, how can you train me to the training that we don't train?" 'Di ba? Parang ganito 'yan, yung PNP at yung PMA ay magkaiba po ng training procedure. Iba rin po yung training ng mga SAP at iba rin po ang training ng mga, ng mga soldier talaga. Ano po, alangan naman yung training po nung Air Force ay pareho dun sa nasa lupa, 'di ba? Hindi sila mananalo sa laban nun pagka gano'n. 'Di ba? So kaya kapatid, wala na tayong dapat ipag-quarrelsome or wala na tayong dapat ipag-argue pa do'n sa mga tao na hindi po naiintindihan yung purpose ng doctrine, yung basta na lang makapag-aral, masabi lang may certificate of a Bible school this and that, ano masabi lang na may seminary ganito, ganyan, ganyan, pero waley. Ano po, the purpose of that is not for shaming, is not for humiliating, is not for degrading somebody. The purpose of doctrine is to train purpose, para po mag-training. Ngayon sa halip po na mag-focus ka dun sa pakikialam sa iba, why don't you try to train your disciple in the doctrines that you know and understand? Natuto po kayo? Hallelujah. So number 2, next slide please. The importance of sound doctrine is for saving purpose. 'Di ba? Una, for training. Ito naman, for saving purpose. Paano mo naman sabi, pastor, na the doctrine is for saving purpose? Sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 16, watch your life in doctrine closely. 'Di ba? Tingnan mo yung buhay mo at tingnan mo yung doctrine ng pinag-aaralan mo. Baka kasi yung doctrine ng pinag-aaralan mo, hindi mo naman naisa sa buhay. O kaya naman yung walk ng life mo ay hindi naman po tama dun sa doctrine na pinag-aaralan mo. Nagigets po ninyo? You are created by God to be anointed vessel of God. Ano po, the Lord says, go, make disciple, heal the sick, deliver the people. Ano po, you are called by God to deliver the people, pero yung pinag-aaralan mong doktrina, hindi naman po against naman dun sa healing, against naman dun sa deliverance. What is the sense of your study? Di ba, para saan yun? Hindi po ba kaya tayo nag-aaral ng doktrina or kaya tayo nag-i-study ay para po i-grow pa kung ano yung nasa sa atin. Ngayon kung yung doctrines na alam mo hindi nagpapa-grow sa'yo, that is not useful. Aanin mo yan. Kahit pag graduate ka dyan ng 4 years. Are you with me? Sabi dito, watch your life and doctrine closely. Preserve in them or persevere in them. Because if you do, you will save both yourself and your hearers. Imagine. So for saving. Ano po? So it is so important. Kung halimbawa, ang doktrinang pinag-aralan ko, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your understanding. Pinag-aralan ko doon na mahalin ko yung kapwa ko. So dapat makikita sa buhay ko na I love my Lord, ano po, through obedience, and nakikita sa buhay ko that I love my neighbor. Ano po, at sa ganung paraan, kapag may tinuruan ka, makikita din sa'yo. 'Di ba? Sinasabi, okay, you need to be Christ-like character. Pero 'pag hindi mo siya nasunod, galit na galit, gusto manakit. 'Di ba? Merong mga gano'n. Ituturo sa'yo, you need to honor your leaders. Pero yung leaders naman manipulative. Ginawa ka ng utusan.
Tapos 'pag hindi ka sumunod sa utos sasabihin you are dishonor, eh, di wow. 'Di ba? Kaya nga pastor ka, eh. You are a servant, you are the manager, you are the church, holder. Ano po, you are not there just to, be be a boss. Ano po, hallelujah Jesus. Thank you Lord. Si Jesus nga hinumble pa niya yung sarili niya, eh, nung hugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad, eh, 'di ba? Ibig sabihin ginawa niya yung doctrines na itinuro niya, na naintindihan, natututunan niya. Natutunan niya yung tamang humbleness. Kaya naituturo niya yung tamang humbleness. Pansinin niyo, maraming mga tao nagtuturo sila about humbleness but they are not humble, mayabang. They teaching you how to love but they are not a lovable person, 'di ba? Tinuturo nila, kailangan wala kayong pipiliin pero they are selective. Pansinin niyo maraming church gano'n. Maraming church gano'n, they are selective. Sine-select lang nila 'pag mapera yung member, okay, you're welcome kapatid. You are truly a brother. 'Pag walay pera, hindi. Kaya pansinin niyo po 'yun. Alam niyo nung time na kami po ay nag-minister doon sa Mayapi, alam mo sabi nila, "Pastor, pasensya na po kayo, ang pangit po ng bahay namin." Sabi ko, "Eh, kami din, ganyan din bahay namin dati." Sabi nila, "Nakakatuwa naman po kayo, walang arte-arte." Nagkamay sila, nagkamay din kami. Sabi ko, "'Pag gumamit 'to ng paa pagkain, gagamitin ko rin yung paa ko pagkain." Ano po, walang arte-arte, uy, 'di ba? Servant ka ng Panginoon, 'di ba? Kaya alam niyo mga kapatid, may mga pagkakataon po na pumunta kami ng isang church na invite kami sa isang church, punta kami dun 'no. Nagulat kami nung kainan na, sabi nila, "Pastor, ano po yung gusto niyong kape?" Sabi ko, "Kahit anong nandiyan." "Ay wala po kaming kapeng kahit ano, mamili ka po kung anong brand." Diyos mio garapon, sabi ko, "Sige na bahala ka na." "Ay hindi po pastor, talagang ikaw pong pipili." Sabi ko, "Requirements pala yun, sige na nga." Eh, pili kami. Pagdating po ng kainan, pinagsandok pa kami ng kanin at pinagsandok pa kami ng ulam, talaga naka-separate pa. Sabi ko, hindi na kailangan ng mangkok, kung saan kayo kumaukaw dun na rin kami." Sabi, "Hindi po pastor, that is our way of honoring." Sabi ko, "Grabe naman here." Sabi ko, "Hindi ako sanay ng ganyan, eh." Sabi ko, hindi ako sanay ng ganyang trato. Sanay kasi ako na kung ano yung kinainan or kung ano yung kinuhanan nung aking mga member, eh, dun na rin ako." Nage-gets po ninyo? Na hindi natin kailangan maging hallelujah Jesus. Although sinabi po ng Bible na it is so important, eh, di ipakita mo na lang yung respeto mo sa pamamagitan ng pakikipagsalo ng gano'n. Pero you can show your respect naman kahit na hindi naman yung grabeng bonggang-bongga naman yung mo, na talagang, kami ay sabi nga, eh, kami nakababasag yung plato samantalang yung mga member ay kumakain dun sa dahon ng saging. Ano po, eh, di pare-pareho na lang tayo because that is the humility that I learned from my spiritual father. Sabi niya nga dati 'pag lumalabas kami ta's nagugutom siya kasi bawal siyang magutom, sinasabi niya dati 'pag, ayaw niyang kumain, kahit na sinasabi ko, "Pas, kailangan mo ng kumain kasi iinom ka ng gamot." Sasagot nun sa akin, "Hindi na bale magutom tayo lahat. Kaysa naman kumakain ako yet one of you or two of you or three of you are not eating." Sabi ko, "Grabe, imagine niyo yun, Eh, sabi ko, "Pas, naiintindihan naman namin kasi meron kang sakit, meron kang sickness." Sabi niya, "Hindi, I I insist, gagawin ko 'yan." Now you see? Kaya po sabi diyan, doctrines or sound doctrine, the importance of this is for saving purpose. Ano po, kaya kapatid, maging maingat po tayo. Baka po tayo ay puro knowledge tapos hindi naman natin nai-enaction yung ating pong mga ginagawa. 'Di ba, alam niyo po ba na ang pinakamahirap pong gawin ay ang magturo.
Kasi tinitingnan po nila hindi naman yung tinuturo mo, eh. Ang tinitingnan nila, ano po yung pinapakinggan nila. Sino yung pinapakinggan nila. Sasabihin natin, "Okey guys, kailangan natin maging maaga." Pero yung nagtuturo naman late pa sa late. "Uy, kailangan nating magmahal." Tapos makita mo siya, tinanong mo lang, "Ano ba?" Pagmamahal yun? Nage-gets po ninyo? Sasabihin, "Okey everyone, kailangan po natin na ano, kailangan po natin na na irespeto po yung ating mga leaders." Ano po, pero yung leaders natin, di naman natin nirerespeto, ikaw pa unang hindi nagre-respect. 'Di ba marami pong ganyan. Sorry to say this people of God, pero masakit ang katotohanan, that is the reality. Maraming tao ang galing nilang mag-teach, pero they are not doing it by their own action. Eh, ganito kasi yan, eh, ituturo nila, pero 'pag sila pinagawa mo waley, 'di ba, ligwak din. Ano po, how can you save other? 'Di ba parang tinuruan mo sila ng bangka para malunod sila lalo, hindi para ma-save sila. Ano po, kaya maging maingat tayo. Do what you preach. Dito na po papasok yun, do what you preach. Gawin mo muna yung iyong tinuturo. Kaya nga po it is so important. Bakit kaya si Pastor Carl 'pag siya ay nagtuturo, dinadaan niya sa reality, bakit may testimony, bakit ang tagal niya magturo, ang daming mga testimony, ang daming mga sinasabi. Because I want you to understand it, people of God, na hindi po madaling magturo. Kailangan yung tinuturo mo makita mo na sa buhay mo. 'Di ba? Itinuturo mo mahalin nila yung kapwa mo, eh, samantalang ikaw nasagi ka lamang, sinuntok mo na kaagad, 'di ba? Hindi mo lang naintindihan yung sinabi nun nagreklamo ka na agad, grabe ang yabang naman nitong tao na 'to, eh, akala ko ba love your neighbor, 'di ba tiningnan ka lamang, sinuntok mo kaagad, eh, patingin-tingin, eh, babaw mo, 'di ba? Nage-gets po ninyo? Dapat understandable ka, dapat maintindihin ka, hindi ikaw ang iintindihin ng ibang tao, lagi niyo po yung tatandaan. Ano po, 'di ba alam niyo dati nung nagwo-work ako 'no, meron akong katrabaho dati na galit siya lagi sa customer namin. Sabi ko, "Bakit ka ba nagagalit?" Sabi niya, "Kasi nakakaasar 'tong customer na 'to, eh." Sabi ko, "Alam mo ba kung anong trabaho mo?" Sabi niya, "Oo, crew." "Oh, kaya nga kako, you are servant here. We are here to cater kung ano yung needs nila, hindi ikaw ang masusunod." Aba, eh, gusto mo namang ikaw ang masusunod, eh, di sana nagpalit kayo, yung customer mo pagtindahin mo at ikaw na lamang ang bumili, 'di ba? Kaya dati ayaw po nila na ako ang nagte-training ng mga crew, kasi daw po sina-savage ko yung mga crew. Eh, legit yun. Sabi ko, "Kulang ka sa pasensya, hindi ka dito puwede. Dun ka na lang sa back area." 'Di ba, maggayat ka dun ng ano, repolyo, 'di ba, para may panggamit kami sa sandwich, 'di ba? Eh, kaya nga tayo nandito, eh, to serve them the coffee that they wanted. So 'pag sinabi nilang 50% na sugar, 50% ilagay mo, wag mong 100% pala desisyon ka, eh, hindi naman yun ang hiningi, 'di ba? Imagine mo yun, yun ang sinumpaan mong trabaho, 'di ba, na ipagtitimpla mo sila ng masarap na kape, pero mas bitter ka pa dun sa tinimpla mo, 'di ba? So how can we save people? Kaya kapatid, alam niyo bago tayo mag-speak, mismong sa inyo pong sarili dapat po ay ginagawa po ninyo yon. Bago niyo punahin yung iba, sureball ka dapat na ikaw hindi ka gano'n. Nage-gets po ninyo? And that is my challenge to everyone. Ano, na instead na pakialaman mo yung iba, mag-focus ka sa sarili mo. Ano po, and you will save other. Kaya nga sabi be the light, eh. So ibig sabihin eto na yun, may a-apply na natin itong doktrina natin dito, 'di ba? Sabi dun, watch your life. Tingnan mo yung buhay mo at yung doktrina. Magkalapit ba sila? Ang itinuturo mo pagmamahal, pero ikaw hindi ka naman marunong magmahal, eh. Marunong kang manisi, marunong kang mandamay, marunong kang mag-ano, magturo, 'di ba? Eh, sabi nga ng Panginoon, accountability, ikaw naman turubility, eh. 'Di ba, turo ka ng turo, 'di ba? 'Pag may nangyari sa'yo, eh, kasalanan kasi nung driver, eh. Kasalanan kasi nung kapitbahay namin, eh, kaya hindi ako nakasamba. Eh, 'di wow, walang gano'n. How can you save other if it is not seen in you? 'Di ba? Kaya nga nung one time, ano po, na meron tayong event, sinabihan ako nun nila Ninang Dana.
Sabi na, "Pa, dapat hindi na po kayo ang nagma-map." Sabi ko, "Eh, hindi. Magma-map pa rin ako dito, uy. Huwag niyo akong agawan ng trabaho." Sabi ko, "It is my way, to watch my life. Yung buhay ko, ano ba ako dapat?" 'Di ba? Dapat ako yung klase ng leader na tutularan ng iba, hindi yung gagayanin nila yung pagiging mayabang mo na porket leader ka hindi ka na naghawak ng map, hindi ka na nag-ano dun, 'di ba? Imagine niyo guys, yung mga member nga nakabihis na ng sintin-sintin na ang bihis. Naku, ako hindi pa nakakaligo, hindi pa ako naagusgus pa ng itsura, 'di ba? Hinahabol pa namin yung timeline, 'di ba? Pero makikita niyo naman mga kapatid, tinuturo natin na magtulungan tayo, 'di ba? So, dapat ako mismo na nagturo sa inyo na magtulungan tayo, dapat nakikita niyo sa akin na tinutulungan ko kayo. Hindi nako-condemn, hindi ko kayo pinagtutulungan and so on. Nage-gets po ninyo mga kapatid? Tinuturuan ko kayo, you need to sacrifice. Dapat ako mismo makitaan niyo na ako'y nagsa-sacrifice. Nage-gets po ninyo? Kaya nga po isa ito sa mga bagay na nais kong tandaan ninyo kapatid. Bago ka po magreklamo sa kapwa mo, halimbawa may mga training tayo, may discipleship tayo. Ano ba yan Pas? Gabing-gabi na kasi yung training eh. Gabing-gabi na kasi yung discipleship, 11:24 na, nasa number 2 ka pa lamang. 'Di ba? Eh kasi, yung iba po sa atin, ay hindi po kayang umattend ng sobrang aga like 6 PM pa lamang. 'Di ba meron tayong mga OFW na itong time na ito lamang yung okey na oras nila. Sacrifice na lang. Nag-sacrifice din naman sila dun at nag-sacrifice tayo. Imagine niyo guys, iba-iba tayo ng oras, iba-iba tayo ng time zone. Pero we need to learn. Nage-gets po ninyo? Tingnan natin yung sacrifice ng iba. Before tayo magreklamo, tingnan muna natin yung sakripisyo ng iba. 'Di ba? Merong mga moments sasabihin nila, "Ano ba 'yan si pastor late na naman." 'Di ba? Pero hindi niyo tiningnan, bakit kaya na-late si pastor? 'Di ba? Ikaw nga, ang aga mo nga sa church nakikipagtsismisan ka lang, Hindi ka pa nga nakapagwalis, hindi ka nakapagpunas man lamang ng floor, tsinismis ka na agad, aga-aga, 'di ba? O edi hindi na bale yung late pero may nagawang maayos, 'di ba malay natin kung may pinag-pray pa 'yan. Naalala ko before, na lagi ako nale-late, sa church, ano po, because I do errands before. Kasi minsan gano'n talaga, 'Di ba parang tindahan kung kailan pa sara na, do'n maraming customer. And sometimes gano'n din. 'Di ba kanina nga magsisimula na lang ako't lahat ang dami pang nagme-message, 'di ba? Pero kailangan ko kasing mai-cater din sila. Hindi naman puwedeng, "Ay bahala kayo diyan, magdi-discipleship ako, 'Di ba? Are you with me? Natuto po kayo? Sa buhay natin, lagi po natin tingnan, bago mo ituro, dapat po ay nakita mo na closely sa iyo yung doctrine sa pinag-aralan mo o yung pinag-aralan natin. Ano po, hallelujah Jesus. So we need to understand that, people of God. At sa bawat isa po sa inyo, para kapag dumating yung time na kayo naman po ang magshe-shepherd, hindi nyo po titingnan lamang ay one-sided. Ang titingnan nyo pareho, di ba? At nais ko po na maintindihan po ng bawat isa yon. Ano po, minsan wag natin tingnan, ay buti pa si Pastor Carl may R&R, meron siyang rest and recreation tuwing Martes kasi nagtuturo si Kuya Yo. 'Di ba? Deserve din namin ng pahinga. Ano po, kasi most of the time we are not. Sabi mo this coming week, simula 21 hanggang katapusan na, sunod-sunod na uli yung aming gawain. That's why kapag meron kami mga 1 week, 2 weeks na wala kaming masyadong ginagawa, jimit-jimit lang, ini-enjoy namin, 'di ba? Hallelujah Jesus. Siyempre tao din kami, kailangan din namin ng enjoyment ba? Kailangan din namin ng socialization, kailangan din namin makipagkita sa aming mga friends, 'di ba? Yung iba sa inyo nga diyan nakikipag-date din, kailangan niyo 'yan, 'di ba? Hmm. Hindi naman 'pag sinabing maglingkod ka kay Lord talaga namang wala na kayong date. Nage-gets po natin? Hallelujah Jesus. Praise the Lord. So nawa po'y natuto kayo, sa number 2. So importance of sound doctrine, hallelujah, is it is for training purpose, it is for saving purpose, at ikatlo, it is for helping purpose. Next slide please. Thank you.
Ano po, importance of sound doctrine is for helping purpose. So kung kanina, it's about you, training para sa'yo. So ang doctrine sa hindi para mag-correct ng iba. Ang doktrina ay para i-training ka. Okay? Ang purpose nun ay para i-save mo yung ibang makakakita sa'yo. Di ba? Kaya nga anong kabilin-bilinan po ni Timothy, ni Paul kay Timothy, huwag mong hayaang maliitin ka dahil sa iyong kabataan, bagkus maging huwaran ka. Ano po, gawin mo kung ano pa rin yung tama. Ano po, because it will save other. Alam nyo, hindi naman po ito pagalingan or padamihan ng alam eh. Marami pong mga tao na ang dami-dami po nilang alam pero wala naman po silang na-save. Wala naman po silang natulungan. Nagigets po ninyo? Ang dami-dami nilang pinag-aralan na doktrina, wala silang wala silang na-save, wala silang na-help. Kasi yung dapat hine-help nila, mas lalo nilang dinigrade, mas lalo nilang dinown. Kaya number 3, importance of sound doctrine is for helping people or helping purpose. Sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 14, then we will no longer be infant, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching. So ang purpose daw po ng sound doctrine na to, bakit nilagay yan dyan for training, ay para po hindi ka pa bago-bago. May narinig ka lang na bago, yun na rin yung gagawin mo. No? Kaya po lagi ko pong sinasabi sa inyo ito, na kapag tayo halimbawa nakakita ka ng vision, ano po, halimbawa, nag-message ka na sa akin, nag-message ka na sa shepherd mo, halimbawa, tinanong mo na, pa, ano kaya meaning netong word na ibinigay sa akin ni Lord? 'Di ba? Pag sinabi sa inyong wait, ipagpe-pray namin, yung maghintay kayo patiently. Ano po, hindi yung kakatapos mo lang mag-chat sa akin, may chinat ka na namang iba. Uy, ano kaya ang tingin mong gustong sabihin nitong ano na 'to, interpretation? Eh, napag-ano mo bida-bida. Ano, so ininterpret niya kahit hindi naman yun yung tamang interpretation. So anong ending? 'Di ba? Pare-pareho kayong suffer. 'Di ba? I give you an example. Meron kami dating nakilala sa online din. Ano, may nakilala kami dati sa online na itong tao na 'to ay meron siyang dalawang hinihingan ng opinyon. So, ang binigay ko sa kanya, sabi ko sa kanya, "Tapusin mo yung work mo. Tapusin mo yung work mo na 'yan. Kung nahihirapan ka, baguhin mo yung perspective mo. Wag mo siyang tingnan dun sa difficult part, ang tingnan mo yung good part." Tapos itong isa naman, ang sabi daw, "Sige, umalis ka na diyan." Nakita niyo yung difference? Sabi ko, "Wag mo na siyang umalis because I know that God has a purpose on that." Oh, ang pinakinggan niya po yung isa. Oh, ang ending niya yun, hirap siya. Ano po? And as I know, ano po, itong tao na 'to apply na naman going to ibang bansa na naman for work. Sabi ko sa kanya, "Eh, ang ganda na nga ng plano ng Panginoon, eh." 'Di ba nung una, sabi ko, "Tiyagain mo na 'yan because you need to do this and you need to do that." Pero lahat ng sinabi ko hindi po niya ginawa, hindi po niya sinunod. 'Di ba? Nasanay na tulungan ko siya, bakit? Ang dali niya kasing ma-blown out ng iba't ibang turo, porket tinuro lang dun at tingin niya na mas okey yun, eh, yun na ang ginawa niya. O ang ending, asa na nga, 'di ba? Tapos kapagka na-encounter niyo yung tao na yun, 'di ba, para po siyang laging namamalimos. Para siyang namamalimos na puntahan mo siya, namamalimos siya palagi na parang, makipag-usap sa kanya, para siyang nagmamalimos na alam mo yun, you are not called to be beggar, you are called to be the son of the Lord, the son and daughter of the Lord. Nage-gets po ninyo? Kaya wag na tayo masyadong magpadala dun sa maraming mga teachings, ano po, masyado tayong nada-drive out ng maraming mga katuruan, eh, 'di ba? Kaya yung nangyayari sa atin mas lalo tayong naano, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo dati, nung nakikinig ako sa spiritual father ko, 'di ba? Because I have this standard before na I was only listening or I only listen to my spiritual father. Merong taong lumapit sa akin nun, sabi niya, "Pakinggan mo rin ako kasi para din naman kay Lord itong tinuturo ko." 'Di ba? Pero kasi nung tiningnan ko kasi yung way ng life niya at yung doktrinang tinuturo niya, hindi kasi tama, eh. Hindi kasi goods, eh, contradicted. That's why sinabi ng Bible na hindi po lahat ng may dalang salita ng Panginoon na pupunta sa inyo at magtuturo sa inyo ay tatanggapin niyo. You need to discern their spirit. Para saan ba yung purpose, 'di ba? Merong mga tao na, iaano ka lang, iho-hook up ka lang nila and then pagkatapos nun wala, hahayaan ka na lang. Amen. Thank you, Jesus.
Hallelujah, Jesus. Nagigets po natin? Na po ay natuto po kayo. Ano po, the importance of sound doctrine is for helping other. Ano po? Kaya kapatid, wala tayong magpadala doon sa mga kung ano-ano pang mga teachings. Ano po? Binigay na sa iyo ng Panginoon yan eh. 'Di ba? Imagine nyo, maghahanap ka pa ng napakaraming prophetic teaching. Ano po eh, samantalang tinuturo nga sa atin yung prophetic eh. Well, I must remember na sabi doon sa sinabi ni Ate Ella, sabi niya, hala pa, yung tinuro mo sa amin ngayon, alam mo ba na hindi ko to alam. Wala akong idea na meron palang ganito. Sabi ko, ngayon, alam mo na. Kasi naituro na sa iyo. 'Di ba? Yan kasi yung aming ano eh. An, ah, ang sabi po ng Bible, if you honor if you honor an apostle, the grace of that apostle will be with you also. 'Di ba? Kaya kapatid, alam niyo po ba, kung gusto niyo po na maka-receive kayo ng anointing, hindi po 'yun sa pakikinig. Faith ang nare-receive niyo when you hear. The Bible clearly says, faith comes from where? Hearing and hearing the word of God. So anointing is not heard. Hindi porket nakinig ka po kay David Diga Hernandez, kung ano po yung narinig mo sa kanya, ganun ka na din. Unless you honor the teaching. Meaning, nandun yung pagsunod, nandun yung pagsasubmit sa tao na yon, nandun yung pagsiserve sa tao na yon. Imagine, si Joshua, bago niya ma-receive yung lahat ng meron si Moises, nag-serve siya kay Joshua. Siya at ang buong pamilya niya. Kahit na nung si Moises po ay nagtagal dun sa bundok, Sion, para doon sa Ten Commandments, siya ay nanatiling tapat doon sa kanyang pinagsisilbihang teaching, tapat sa silbihan niyang guro or tagapagturo. Hindi siya nakinig doon kay Aaron at kay Miriam. Nagigets po ninyo? Kung si Elisha hindi naging tapat at hindi nag-serve, di ba? Imagine nyo, 3 beses po na tinanong ni Elijah si Elisha or sinabihan, hanggang dito ka na lang, may pakikipagkita ako sa Panginoon sa banda roon. Anong sagot niya? Hindi po, hanggang kamatayan. Di ba? Kasi bakit? Alam po ni Elisha na mawawala na si Elijah. Pero anong sabi niya? Hanggang kamatayan, samahan kita. Di ba kayo po ba? Hanggang kamatayan, kaya niyo po bang samahan yung mga spiritual fathers ninyo? Di ba? Baka hanggang buhay pa lamang si pastor, kaya namin sumama. Pagtsugi na, walay na. Di ba? May you see people of God. Para hindi na tayo nadadala ng mga kung ano-ano. Ba't tinuturuan na nga namin kayo eh. Actually, ang gagawin nyo na lamang po ay i-receive nyo na lang ng i-receive kung ano po yung meron tayo. Ano po, hindi ko rin pinipilit sa inyo if you wanted to learn the prophetic lineage of WTJR. Hindi ko rin pinipilit sa inyo to know about deliverance. Wala po akong pinilit sa inyo na hindi, kailangan mo matuto mag-deliverance. Wala. Masusi na sinasala ko ang bawat isa sa inyo kung ano po ba ang nilagay ni Lord sa inyong buhay. Kasi ayaw ko na ibigay sa inyo yung hindi naman para sa inyo. Ayaw ko magkaroon kayo ng platform na hindi mo naman platform. Magmumukha ka lang doon artista. Di ba? Magmumukha ka lang katawa-tawa doon, magmumukha kang komedyante doon. Di ba? Panay ang sigaw mo doon, come out in Jesus' name, ni isang demonyo walang umalis, tinawanan ka pa. Di ba? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Ano po, sabi po ng Hebrews chapter 5 verse 12, for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principle of the oracle of God that you need milk, not solid food. Ang sabi po diyan, although darating po yung panahon na ikaw po'y magtuturo din, pero kailangan mo na magtuturo sa iyo kung ano yung mga basic principle. Kayo po ba, alam niyo po ba ang basic principle dito sa WTJR? Do you know the basic principle of WTJR? Diba? One of the basic principle in WTJR, sino man ang ilagay ng Panginoon, bata man o matanda, ang ilagay ng Panginoon sa inyo na leader, you need to obey whatever they said. Submit to them and do whatever they say because they keep watch over your soul.
Sila kasi yung nagwa-watch ng soul ninyo. Kaya tingnan mo, for those people for those people who have no watcher of soul, asan sila? They're in trouble. Nagigets po ninyo? They are in trouble. Wala nag-watch over ng soul nila eh. Hallelujah, Jesus. 'Di ba? Darating din naman yung time na kayo magtuturo din. Pero ngayon, kung nilagay ka ng Panginoon ngayon bilang tagapakinig, makinig ka muna ng makinig. 'Di ba? Ako rin naman po ay naging ganyan. In the year 2020, 2021, 2022, I am listening. 23, 24, 25, 26, I am teaching. Mm. But you need the basic principle. You need to have it. Imagine nyo, maraming mga tao na nagtuturo ng deliverance. Ano po? Pero they don't understand the difference of the spirits. Di ba? Pag nanonood ika ng pagka ika nakakagawa ng mga lustful na ganyan, spirit of lust yan, mali kayo. Hindi lahat ng gumagawa ng ganun. Di ba? Ay lust lang. Marami pa yung connected. That is immorality. Ang immorality, maraming sanga-sanga. Ganun din po yan. Sabi ko nga sa inyo, ang kasalanan po or ang mga spirits ay para po yung sakit. Maraming sintomas, minsan pare-pareho, pero iba-ibang spirit yung umaatake. Nagigets po ninyo? Parang ganito. Many of you, kapag nagpe-pray po kayo ng mga sick people, ang thinkings ninyo, demonic spirit agad. Pero hindi nyo po ba alam na most of sickness comes from the spirit, but comes from our disobedience? I give you proof. Naalala nyo po, nung nag-disobey po si Miriam, na chinismis niya si Moises, kasama niya si Aaron. Si Aaron may grace, kasi nasa lineage siya ni Moises. Magkamag-anak sila. So nasave siya because of what? Moises. Pero si Miriam, hindi naman siya kamag-anak. Dahil siya chismo sa anong ginawa sa kanya. Nagkaroon siya ng galis. Because what? Disobedient. Si Gehazi. Ano nangyari sa kanya? Because Gehazi is disobedient to his leader, Elisha, yung ketong na kay Naaman gumaling, nalipat sa kanya. Because of what? Disobedient. So many sickness are not from the evil spirits. Many sickness in your life comes from your disobedience. That's why the Bible says, if you are sick, go to the righteous person or to the elders of the church so they may pray for you and you may be healed. If you have sinned against someone or against something, they will forgive. Because the prayer of a righteous is powerful. Are you with me? Ngayon natuto kayo, kapatid. Ano po, pagdating sa healing, hindi lang po demonic spirit yan. Ang mga sickness ay nasa nasa disobedience na rin. Pansinin mo, pupunta sa'yo, magpapapray, pastor, ipag-pray nyo nga po ako because of my UTI. Siguro demonic attack to. Timang ka. Wala kasing ginawa kung hindi mag-soft drink sa araw-araw. Diba? Chichiriyan pa more. Diba? So, disobedience. Pastor, ipag-pray nyo nga po ito kasi po high blood. Pero yung laging tinitira, taba, hipon, crab, aray ko. Diba? Paano natin yun ipag-pray ng healing? Yeah? Kaya ang sickness, meron tinatawag na natural consequence at merong spiritual consequence. Diba? Yung natural, malamang, nanggaling po yun sa disobedient natin or disobedience. Pero may mga sakit po na nanggaling sa talagang as in consequences of what we have, or kung ano po yung naging kasalanan po natin.
Hindi na kasi mababago yun, eh. Yun na yun. Sabi nga dun sa Encantadia, yun na yung iyong tagna. Ano? 'Di ba? Yun na ang nakasulat. Are you with me, people of God? O naniniwala na kayo ngayon na when it comes to healing, ano po, ang healing hindi laging demonic attacks. Some of it is because of our disobedience. 'Di ba? Una na dun si Miriam. Ano? Hallelujah. At ang ikalawa dun ay si Gehazi. Because Gehazi is disobedient, so that ang naging consequences is the sickness. Ano po? So we need to understand ano po yung bagay na yun. So sabi po doon, the importance of this sound doctrine is to help others. Ano po? So kaya tayo po ay nag-aral para po maturuan din po yung iba na mag-aral. Bakit tayo po ay dinidisciple? Para tayo makapag-disciple din. Kaya ang purpose ng discipleship na ito ay hindi para maging magaling or magpagaling. Ang purpose nito ay para pag dumating yung panahon na ikaw naman po yung magdi-disciple, kaya mo na rin po mag-discipleship. So discipleship is for you to be able to be trained, to save other, and to help other. That is the importance of these sound doctrines. To guide you in your faith and to guide you in your actions. Amen? So kaya kapatid, nais ko pong malaman ninyo ano po, itong mga bagay na ito. Kaya thank you for joining us tonight. Hallelujah, Jesus. Oy, mas maaga tayo natapos today. Hallelujah. And for those who are in the live, thank you for joining us. God bless you. Shalom, shalom. And for those here in our G-Meet, ano po, glory to Jesus. Nawa po may natutunan po kayo. Ano po, hallelujah. So let us pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful moment that you have been given to us. Father, I declare that you will equip them, that you will grow them, oh God, the seeds that we have planted in them. Father, I thank you for teaching us the importance of sound doctrine, Lord God, for our training purpose, for us to save other as well, to help other, Lord God, and to help ourselves as well, to help our church or our ministry, oh God. Father, I thank you. We glorify you, Lord God, for this moment, oh God, and to the rest of our life, oh Lord. Father, we thank you for all the things that you have done for us. Alam ko, Panginoon, that you will continue to move powerfully and mightily, oh God, in the midst of us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ayan, glory to God.